Bigyan nating reaksyon nitong si apologist. So, ating bigyang reaksyon itong kaniyang comments. Sabi po niya, hindi sa Jerusalem ang baptist, but from Europe, 1609. Huwag mo kaming ipasok sa bulsa mong butas. Ayan. Ulitin ko ang kaniyang comments, mga kaibigan. Ating bigyang paulit-ulit na basahin ang kaniyang comments. Si Apology. Yan po ang isang Catholic na ayaw maniwala sa Biblia. Ang sabi po niya, hindi sa Jerusalem ang baptist, but from Europe, 1909, huwag mo kaming ipasok sa bulsa mong butas. Hindi kita papilitin kung ayaw mong maniwala. Yan ang aking isagot sa iyo. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Kung nais mong maniwala sa kasinungalingan, sa iyong relihiyon, ay hindi po iyon totoong galing sa Diyos. Isa po itong relihiyon na itinayo ni Constantino. Kaya huwag ka nang maging bulag sa katotohanan. Kaya yung mga doktrina nyo ay hindi ayon sa salita ng Panginoong Diyos. Huwag mong idamay ang baptist sa iyong mga kasapi. Pag magsabi ka, ang maraming mga taong nagkiklaim na sila ay kay Kristo o marami ng pinangalan mong grupo. Huwag mong isali ang baptist doon kasi iba po ang baptist. Yan. Kasi ang baptist po ay galing po ni Kristo. Si Kristo po ang nagtayo. Panindigan ko hanggang sa huli kong hininga na si Kristo po ay baptist. Ayon po sa Biblia. Hindi po ayon sa yung mga dokumentong gawa-gawa ng kasama niyong mga Katolisismo. Yan. Ayaw mong maniwala sa katotohanan na si Kristo ay baptist, hindi kita pipilitin. Kaya wag mo akong tigilan kung ako ay magsasabi ng katotohanan na si Kristo ay baptist. Baptist po siya eh. Wala namang ibang nagbaptize ni Kristo. Sa totoo lang, walang ibang taong nagbautismo ni Kristo kundi si John the Baptist lang. O papaano mo baguhin ang nakasulat? Wala pa tayo sa mundo. Wala pa ako at ikaw. Nandyan na ang Biblia at nagsasabi na si Kristo po ay binautismo ni John the Baptist. Paano mo baguhin ang nakasulat noon? Kaya pag ayaw mong maniwala sa aking sinasabi dito, hindi kita pipilitin. May karapatan kang mamili. Kung mamili ka sa bakak, mamili ka sa kasinungalingan na yung relihiyon mo ay ipagpilit mo na itinayo ni Kristo, isa ito malaking kalokohan. Kasi sa paraan pa lang ng bautismo ay maling-mali na. Bakit marami ngayong relihiyon? Dahil sa iyong leader na si Constantino, kinuha po niya ang Biblia na galing sa mga Anabaptist na pinangalan niya noong Christian at doon nagsimula ang pagdami ng mga relihiyon. Kaya 15th, 17th century, nagkaroon ng Reformation. Bago ang Reformation sa Catholic, mayroon pang John Hus, mayroon pang John William Tyndale, Jerome, at saka Wycliffe na mga cardinal na umaalis sa yung grupo ng Catholicism. Pero silang lahat ay pinatay ng Roman Emperor. Pagkatapos, mayroong seven na cardinal na nag-aklas sa yung religion, kaya dumadami ang religion ngayon. Mayroong UCCP, Presbyterian, UCCP, at doon, dyan sila gikan sa'yo. Pero ang totoong nangyari, yun si Constantino ang dahilan kung bakit dumadami ang
relihiyon ang kasama nyo. Ang iyong relihiyon ay nagiging dumadami dahil sa Biblia na kinuha ni Constantino galing sa mga Anabaptist na noong panahon ay tinatawag po nilang Christian. So wag ka nang magbulag-bulagan sa katotohanan. Okay? Ito po, panindigan ko hanggang sa huling hininga ko na si Kristo po ay baptist ayon po sa nakasulat sa Biblia. Okay, bye-bye sa lahat.